Kung may isang tanong na paulit-ulit nating naririnig sa crypto community mula noong nagsimula ang bull cycle, ito po ay ang linyang pwede bang umabot sa 3 digit ang presyo ni XRP? Para sa iba, parang pangarap lamang po ito o hype na walang katotohanan. Pero para po sa isang veteran market analyst na si 24 Hours Crypto, ang sagot po niya ay malinaw. Hindi daw ito pangarap. Ito ay math, liquidity, at saka patience. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang full breakdown kung bakit may mga analyst na naniniwalang pwedeng sumipa sa XRP ng hanggang $100 at bakit nakasalalay ito sa kung paano po gumagalaw ang liquidity, ang kanyang utility, at kung gaano po katatag ang patience ng mga holders. Kaya simulan na po natin sa ating unang katanungan kung saan ay maaari ba talagang umabot sa XRP sa presyong $100 kahit nasa ilalim pa siya ngayon ng presyong $2 or nasa mga presyong $2 po siya. Ayan, kung titignan po natin ang kasalukuyang presyo ni XRP, noong nailabas po ang balitang ito ay naglalaro po siya sa mga presyong $1.92 matapos po siyang bumagsak mula sa dati niyang strong psychological support na $2. Para umabot po sa $100 na presyo, kailangan po niyang umangat ng 5,100%. Kaya ang tanong, realistic ba ito o hype lamang? Marami po ang nagsasabi na ito ay exaggeration dahil karamihan sa mga altcoins na ganito kalaki ng jump or pagtalon ay nangyayari lamang sa sobrang early phase ng kanilang life cycle. Pero sa kaso ni XRP, iba po ang kanyang foundation sapagkat si XRP ay hindi po siya bago at hindi na rin po siya experimental at hindi na rin po siya meme coin. Siya po ay isang asset na may real-world function. At ang kanyang function na ito ay bilang cross-border settlement at liquidity provisioning para sa mga institutional finance. Ngayon, kapag inanalyze po natin ang kanyang movement sa loob ng ilang buwan, makikita natin na halos nakapako po siya sa bandang $2 na price level kahit bearish ang market sentiment. Ibig sabihin, marami po ang willing mag-accumulate sa area na ito. Ang mga trader na nag-aabang ng quick pumps ay naiinip dahil dahan-dahan si XRP na kumilos. Sa kabilang banda, ang mga may long time horizon ay mas nakatingin naman sa fundamental use case. Ito po ang dahilan kung bakit hindi sapat ang price action lamang para husgahan ang future or hinaharap na XRP. Kaya nga, sabi ni 24 Hours Crypto, hindi ito tungkol sa panaginip. Ito po ay tungkol sa math at saka liquidity. Ngayon, bakit may mga analyst na naglalagay ng target na $5, $10, at $13? At bakit may ilan na sobrang agresibo sa $100? Yan, kapag tinignan po natin ang projection ecosystem, may dalawang klase ng analyst. May mga conservative. Pinapaloob nila si XRP sa safe range tulad po ng $5, $10, hanggang $13 base sa standard trend models, Fibonacci extension at kung paano po nagre-react ang altcoins sa macro bull environment. Rational, conservative, pero minsan kulang po sa imagination. Sa kabilang side naman ay may tinatawag po na moonshot analyst, gaya po ni Ginoong Versan Algera ng Black Swan Capitalist. Si Ginoong Algera ay naniniwala na ang $100 run ay magsisimula kapag pumasok
ang mga malalaking institutional accumulation. Siya po ang tipo ng analyst na hindi lang tumitingin sa chart, kundi sa global demand shift at kung paano po nagbabago ang settlement infrastructure sa international banking. Ang ganitong mindset ay hindi para sa mga weak hands. Ito po ay para sa mga tao na handang magtiwala sa macro narrative, hindi po sa microscopic price action. Kaya nga maraming retail ang natatakot sa ganitong numbers kasi hindi po nila ma-imagine kung paano nangyayari ang exponential movement sa asset na ginagamit ng mga institutions. Ngayon ay paano nga ba sinasabing math lamang ang $100 at hindi po hype? Ito po ang pinaka-critical na punto. Kapag sinabi ni 24 Hours Crypto na it's math, hindi niya ibig sabihin literal na may hidden equation na pwede mong i-copy-paste. Ang ibig po niyang sabihin ay kapag tinitrace mo ang liquidity pathways, ang supply dynamic at kung paano po gumagalaw ang global settlement volume, makikita mo kung nasaan ang ceiling potential. Kung ikaw po ay mag-invest ng $5,000 kay XRP at hinayaan mo lamang siya hanggang 2030, base sa scenario ni 24 Hours Crypto, ang parehong investment kapag naging $100, ang token ay magiging roughly $259,000. Samantalang kung inilagay mo ang parehong investment kay Bitcoin, kahit umabot si Bitcoin sa $1.5 million, ang projected gain ay nasa $89,000. Ito ay purely mathematical scaling. Mas maliit ang unit cost ni XRP, mas malaki ang potential multiplier. Kaya nga laging sinasabi ng analyst na you don't need XRP to be Bitcoin. You just need it to do what it was designed to do. Ayan, dito po pumapasok ang concept ng liquidity. Si XRP ay ginawa para sa settlement flows. Kapag matindi po ang cash movement sa financial rails, yan ay mga bangko sa mga bangko, remittance corridors, cross-border businesses. Ayan, kailangan po nila ng neutral bridge asset. Hindi po tayo magbabayad ng milyon-milyon na settlement flows gamit si Bitcoin kung sobrang volatile at mabagal mag-settle. Kaya si XRP ay may industrial use case. Kaya kung dadagdagan po natin ang adoption rate, dadagdagan natin ang circulating liquidity demand. At habang tumataas po ang liquidity demand sa fixed supply, tumataas ang market price. Kaya ayan po ang math. Ngayon ay bakit po ba sinasabing ang utility ni XRP ang siyang tunay na pinanggagalingan ng kanyang growth or paglago? Marami ang nagkakamali dito. Si Bitcoin ay appreciation. Ang appreciation po ni Bitcoin ay kadalasang nanggagaling sa speculation at store of value narrative. Ang mga tao ay bumibili po ng Bitcoin dahil naniniwala silang tataas ang kanyang value over time. Pero hindi ibig sabihin ginagamit siya actively sa daily settlement. Si XRP ay iba po ang kanyang personality. Siya ay parang industrial worker ng digital finance. Kumikilos po siya para sa liquidity corridors. Kumikilos po siya sa payment rails at ang kanyang target ay efficiency at hindi po headline hype. Kapag may nagsabi na mas mataas po ang return ni XRP kaysa kay Bitcoin kung pareho silang umabot sa final target pricing, hindi ibig sabihin na mas valuable si XRP emotionally. Ang ibig pong sabihin ay siya ay supply limited utility asset. Kaya dramatic po ang compounding effect ng kanyang demand. Ito yung punto na lagi pong pinapaalala ni 24 Hours Crypto na huwag ninyong
i-overlook ang asset na may ecosystem na built for settlement. Hindi lang ito chart, hindi ito meme, hindi lang ito trend. Ito ay backbone candidate ng digital liquidity network. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating intindihin bilang mga traders, investors at saka holders dito. Kung titignan po natin ang market ngayon, hindi pa nagsisimula ang real liquidity revolution. Ang karamihan ay nakatingin pa rin sa short-term charts. Kung nasa $1.90 ba si XRP bukas o $2.10. Pero kung ang horizon ay 5 to 7 years at may firms na naghahanda ng multi-trillion settlement rails, ang macro fluctuations ay parang alon lang sa baybayin. Hindi mo makikita ang buong dagat kung nakayuko ka sa paa mo. Ang tunay na tanong ay hindi kailan ang $100, kundi kung sino ang magpapatakbo ng liquidity at sino ang magiging backbone ng settlement movement. Kapag ang institutions ay magsimulang mag-hoard, hindi para sa trading profit, kundi para sa operational necessity, dito po nagiging totoo ang 3-digit XRP. Ang market ay hindi po tumatakbo sa hype ng walang hanggan. Siya ay tumatakbo sa demand, utility at velocity ng capital. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ako po ang tatanungin, ang presyo na $100 para kay XRP ay hindi kinakailangang mangyari bukas, next year o kahit 2 years from now. Pero hindi rin natin dapat tratuhin ito na parang fairy tale. May mga analyst na inuuna po ang hype. May iba na sobrang conservative, pero may mga katulad ni 24 Hours Crypto na tumitingin sa kung paano po gumagalaw ang kapital, kung saan pupunta ang liquidity at paano umiikot ang settlement network. Kung hindi po tayo sanay sa ganitong pananaw, madaling matawa, madali po tayong matatawa. Pero kung tatlong cycle po tayong nakatira rito sa crypto space, ayan, alam mong minsan ang pinakamataas na target ay hindi po ridiculous. Minsan ito po ay inevitable. Kaya ang tanong na lang ay may patience ka ba? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.